Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay mabagantapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid. Hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtiyatiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Panginoon. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong susumpa kung kayo'y nangangako. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, o saksi ko ang lupa, o ano paman. Sapat nang sabihin ninyo, oo kung oo, at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya. Gayong-gayon, ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalumpungan ng mga tao at tulad ng dati, nagturo sa kanila. May mga pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, pinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag
paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at nag-asawa ng iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa at siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya din. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal at binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At napakaganda po ng pagbasa ngayon sapagkat ipinapaalala sa atin, napapanahon, lalo na sa ating bansa, malinaw na malinaw ang kagustuhan ni Jesus Nazareno. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Malinaw na malinaw. Hindi nyo na ho kailangan kumuha pa ng scholar sa Biblia o teologo para maunawaan ang kagustuhan ni Jesus Nazareno. Kaya't sa misang ito, ipagdasal natin ang ating bayan sapagkat tayo nasa punto ng kasaysayan na muli tinatangkang sirain ang pamilya, lalo na sa ugnayan ng mag-asawa. Pagdasal natin ang mga kinatawan natin, naturingang kinatawan. Tandaan natin ang mga kinatawan na yan. Sana magpunta iba dyan sa Quiapo para mapakita ko ano ba ang tunay na deboto ng Nazareno. Kasi darating lang uli yan pag maghahalala na naman. Matandaan sana natin na kumakatawan sila sa atin. At alam natin ang nakakarami ay mga Kristiyano, Katoliko. Kaya sana ang kanilang pangatawanan, hindi mga pansariling interes, kung hindi ang kagustuhan ng mga deboto. At ang kagustuhan natin, kung kayo'y tunay na deboto, hindi ho ito may dadaan lang sa prosesyon, sa nobena, sa paglalakad ng paluhod, sa pagsasakripisyo. Ang tunay na deboto, sumusunod sa kalooban ni Jesus Nazareno. At malinaw na malinaw para kay Jesus Nazareno, banal ang pagsasama ng mag-asawa. Sapagkat mula nang nilikha sila ng Diyos, sila ay tinakdang mag-isa, magkasama. Hindi na dalawa, kundi isa. Ngunit wag po tayo mag-alinlangan. Wag nating sabihin, paano naman ho yung kaawa-awa na? Hindi ho sinasabi ng simbahan kung ang nagkamali ka ng napangasawa mo, yung pala may diferensya, yung pala nuknuka ng sinungaling at talagang merong malaking pagkukulang, may sinasabi po ang ating simbahan ayon pa rin sa turo ng Panginoon. Nasa simula't simula pa, walang kasal na nangyari. Magkaiba po yung pinapawalang bisa sa sinasabi natin na simula't sa pulpa, walang naganap na kasal. Kaya't
Alam natin yung ibang tao sinasabi, kung napangasawa mo, binubugbog ka lagi. Yung napangasawa mo, hindi nga matino ang kaisipan. Yung asawa mo ay may depresya. Bahala ka na dyan habang buhay. Hindi po yun ang turo ng simbahan. Hindi yun ang kagustuhan ng Poong Nazareno. Sapagkat meron po tayong proseso para doon. Para tulungan pa rin yung mga kaawa-awa. Hindi sinasabi ng simbahan, nakasal kayo, malas mo, bahala ka na dyan, buong buhay na kayo. Hindi po yun totoo. Yung mga nagpapangalat ng diborsyo, sinasabi nila, isinusumpa ka na dyan, sabi ng simbahan. Hindi po yun. Ang ayaw lang natin yung pinapawalang bisa, lalo na kapag ayaw mo na lang, iba na ang gusto mo, naghahanap ka na lang ng ibang dahilan, na parang gusto mo lang magpalit ng damit o lumipat ng tirahan, kaya papalitan mo na lang din yung asawa mo. Yun po ang maling-mali. Yun ang ating tinututulan. Yun ang labag sa kautusan ng ating Panginoon. Kaya't ipagdasal natin. Siguro sabihin nyo, Father, baka naman di nyo lang naiintindihan. Opo, inaamin natin, mahirap ang buhay mag-asawa. Maraming pagsubok. Baka sabihin nyo, Father, kasi lakas ng loob nyo, palibasa wala kayong asawa. Palibasa wala kayong biyenan. Pare-pareho lang po tayo. Siguro nga kami walang asawa, pero pare-pareho po tayong tumatahak sa landas ng katapatan ng pag-ibig. Ang pag-aasawa ay isang sakramento. Ito'y salamin ng wagas at tapat na pag-ibig ni Jesus sa kanyang simbahan. Hindi lang ito pag-ibig ng dalawang tao. Hindi ito kasunduan lang ng dalawang tao. Ang pag-aasawa ay ang pagsasabuhay ng pag-ibig ni Jesus sa kanyang simbahan. Kaya't ito hindi lang tungkol sa dalawang tao, kasama ang Diyos. Kaya nga't kung papaano isinasabuhay ang wagas at tapat na pag-ibig ni Jesus, ganun din ang mga mag-asawa. Kaya nga tutol tayo sa diborsyo, tutol tayo sa paghihiwalay. Sapagkat dito, para bagang pinapakita natin ang kahinaan ng ating pagtitiwala sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Kung tunay kang deboto, kung sinasabi mong naniniwala ka sa kapangyarihan ng Nazareno, sa makatuwid, naniniwala ka rin sa kapangyarihan ng tapat na pag-ibig. Kung sinasabi mong, wala na uwian na lang, palitan ko na lang yung asawa ko, para mo na rin sinasabi, nagdududa ka sa kapangyarihan ni Jesus sa Nazareno na pagtibayin ng inyong buhay mag-asawa. Nung isang araw, pinagdiwang natin ang kapistahan ni Santa Rita de Casia. Ang tawag sa kanya, patrona ng mga imposibleng kaso. Sapagkat naniniwala siya, katulad natin, walang imposible sa Diyos. Ngayon, kung sinasabi mo, imposible na kaming dalawa, imposible na ang aming pagsasama, para mo na rin sinasabi, hindi ka naniniwala na walang imposible kay Jesus sa Nazareno. Sapagkat kung tunay tayong deboto, kung tunay tayong naniniwala sa Kanya, naniniwala tayong ang lahat ay posible. At ito ang ipinakita niya. Kaya nga't ang salamin ng pag-ibig ng mag-asawa ay hango sa pag-ibig ni Jesus sa atin. Buti na lang, hindi katulad ng tao si Jesus sa Nazareno. Nung nasa krus siya, nung inalay niya ang kanyang sarili, buti na lang hindi niya sinabing, nagtaksil kayo sa akin, o sige, bahala na kayo sa buhay niyo. Nagkasala kayo sa akin, o sige, umuwi ka na, huwag na tayo magkita. Tinalikuran niyo ako,
manigas na kayo. Pero alam natin, kaya nga nandito tayo lagi tuwing Biyernes at Linggo, alam natin, bagamat tayo'y nagkukulang, bagamat tayo'y nakakalimot, bagamat tayo'y nagtataksil, hindi nagsasawang mahalin tayo, patawarin tayo, at maging tapat sa atin ang Poong Jesus Nazareno. Yun ang pinaguhugutan natin ng lakas. At yun din ang magiging lakas natin sa buhay. Ang tapat niyang pag-ibig. Kaya't sa misang ito, pagdasal natin, natitiyak ko meron ngayon nagsisimba. Siguro nga dumadaan sa matinding pagsubok ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. Siguro nga dito ngayon may natutuksong magtaksil o baka nagtataksil ka na sa asawa mo. Pinasimba ka ng Nazareno ngayon para paalala sa'yo. Walang imposible. Kaya mong bitawan yan. Kaya mong bumalik sa asawa mo. Kaya mong maging tapat. Kaya mong panumbalikin yung pag-ibig na yan. Sapagkat ang pag-ibig na yan, hindi lang sa'yo nang gagaling. Kung tunay kang deboto, ang paghahanguan natin ng lakas at pag-ibig ay si Jesus Nazareno. Ang tunay na deboto, masunurin. Ang tunay na deboto, naniniwala walang imposible sa Diyos. Ang tunay na deboto, ang paghahanguan niya higit sa lahat at ay ang tapat, walang maliw, at nag-uumapaw na awa at pag-ibig ng Diyos. Kaya ipagdasal natin ang bawat isa. Pagdasal natin ang mga ikakasal. Sana ito rin maging paalala na hindi biro-biro. Hindi dahil konsunada mo na, sige na, tayo na, pakasal na tayo. Sana suriin mong mabuti, kilalanin mong mabuti, sapagkat ang papasukin mo, hindi lang simpleng kasunduan, kundi isang pagtitipan, katulad ng pagtitipan ni Jesus sa kanyang simbahan. Sabi nga sa unang pagbasa, ito'y parang sumpa. Alam niyo sa wika natin, dalawa ang kahulugan ng sumpa. Ang una raw ay sumpa pangako, di ba? Sinasabi natin, sumusumpa ako. Pero pag walang biyaya, yung pagsumpa mo, pag walang katapatan, pag hindi kasama si Jesus Nazareno sa sumpa mo, yung pangalawang ibig sabihin daw ng sumpa. Ano rin yung pangalawang ibig sabihin ng sumpa? Malas. Di ba? Pag sinabi mo, sumpain ka, sumpa ka, malas ka. Kaya sabi ni Santiago, wala nang paligoy-ligoy pa. Oo kung oo, hindi kung hindi. Kaya kung may nagsisimba ngayon na magpapakasal na, mag-aasawa na, o sasagutin mo na, humiling ka ng tulong sa Poong Nazareno. Huwag lang yung damdamin. Huwag lang dahil kinilig ka. Huwag lang dahil ang pogi-pogi kasi, ang ganda-ganda kasi. Huwag lang dahil nagmamadali ka na, dahil baka maiwang ka na ng biyahe, dahil wala ka pang asawa. Hindi. Tandaan mo, ito ay larawan, salamin ng pag-ibig ni Jesus sa kanyang bayan. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, pagdasal po natin ang bawat isa. Sabi ko po sa inyo, hindi rin naman kami exempted ng mga pari. Biniro ko nga ho dati yung nanay ko nung nabubuhay pa siya. Sabi ko nga, siguro ako magiging paborito nyo kasi hindi ka magkakaroon ng manugang sa akin. No? Pero yung dalawa kong kapatid, hindi rin nag-asawa kaya lahat kami paborito. Pero pagdasal nyo rin kami mga pari, sapagkat katulad din ninyong mga may asawa, kami rin, sinisikap naming isabuhay ang tapat at wagas na pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. At sa misang ito, sa natatanging paraan, pagdasal po natin si Father Jonathan, ang nagmimisa po ngayon. Marahil nagtataka kayo,
Ano ba meron? Bakit ang daming pari ngayon? Birthday po ngayon ni Father Jonathan. Palapakan naman natin si Father Jonathan. At salamat po kaya nasa harapan natin si Father Jonathan ngayon dahil pinagsusumikapan din niya na isabuhay ang tapat, wagas at masunuring pag-ibig ni Jesus Nazareno. Yun ang nagdala sa kanya dito sa Quiapo. Ang tapat na pag-ibig ni Jesus Nazareno. At natitiyak ko, yun din ang pinaghahanguan niya ng lakas sa mga pagsubok bilang pari, sa mga tukso na hinaharap ng pari, sa mga marami pang katanungan na nasa isip at puso ng bawat pari. Katulad din po ninyo, ito ang aming pinagsusumikapang paghugutan ng lakas. Ang dakilang pag-ibig ng Pong Jesus Nazareno. Kaya ipagdasal po natin si Father Jonathan at kaming lahat ng mga pari na naglilingkod sa inyo na maipakita namin sa inyo buong buhay habang buhay ang wagas na pag-ibig, ang tapat na pagmamahal ni Jesus Nazareno. Mahal na Pong Jesus Nazareno, salamat po at hindi kayo nagsasawang magmahal sa amin. Bagamat minsan kami kinukulang, nakakalimot at lumalayo. Mahal na Pong Jesus Nazareno, ipahintulot niyo po na ang inyong pag-ibig, ang maging pag-ibig ng mga mag-asawa, pag-ibig ng mga pari, pag-ibig ng mga deboto. Mahal na Pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na Pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating itugon, mahal na Pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon
ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kahanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin,
nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo.
Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko, ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawat gabayan ako, ligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko, ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno
Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Ang mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok sa grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang informasyon, tulong pang-edukasyon, financial diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskel sa ating ELD screens. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat. Manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Ayan. Hayaan po ninyo akong magbigay ng mensahe bilang pagpapasalamat sa biyaya ng buhay kay Father Jonathan. Unang-una sa lahat, palakpakan natin ang Panginoon, ang poong Jesus Nazareno. Ang ating mahal na poong Jesus Nazareno po, ang kanyang wagas at tapat na pag-ibig para sa atin ay pagpasalamatan natin dahil doon ipinadala sa atin ang isang katulad niya, si Father Jonathan. Si Father Jonathan po ngayon ay nagdiriwang ng kanyang 30 plus birthday. 30 plus. 36 po, 36. Pero hindi mukhang 36. Sabay-sabay po nating batiin si Father Jonathan ng isang malakas na happy birthday. Happy birthday, Father Jonathan. Makwento ko lang po, alam po ninyo, si Father Jonathan po, nung bago siya maordinahan, ay ganito po siya kalaki. At tingnan niyo po ngayon, kung gaano kawagas magbusog ng pagmamahal yung Panginoon sa kanyang mga minamahal na lingkod. Kaya patuloy po nating pasalamatan ng Diyos na hindi nagkukulang sa kanyang pagmamahal, lalo na kay Father Jonathan. Pasalamatan din natin ang Panginoon dahil nagpapadala ang Panginoon palagi ng mga lingkod
na magpapastol sa kanyang bayan. Ipinagkatiwala siya dito sa ating parokya, dito sa dambana ng Jesus Nazareno, para gabayan tayo sa ating paghuhubog at gabayan yung mga naglilingkod sa ating mga liturgical celebration. Kaya naman, isa pa pong palakpak para sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Pasalamatin din po natin at i-recognize po natin ang kanyang pamilya po na naririto rin sa ating piling. Maaari po ba kayong tumayo? Palakpakan po natin sila. Sa kanila po unang naranasan ni Father Jonathan ang wagas at tapat na pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya naman patuloy din natin silang ipagdasal na patuloy silang maging salamin ng pagmamahal ng Diyos sa ating mundo. Ako po personally, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan ako ng kuya na ang pangalan ay Father Jonathan. Nung ako po ay nasa seminaryo po, isa po siya sa mga kuya namin sa seminaryo na tumulong sa aming paghuhubog. Gumabay po sa akin habang ako ay nagtatapos sa seminaryo. At nagpapasalamat po kong patuloy sa Diyos dahil nung ako po'y maging pari, kasama ko pa rin po si Kuya Jonathan, si Father Jonathan, dito naman sa Quiapo. Patuloy pong ipinagkakatiwala ako ng Diyos sa atin pong nagdiriwang ng kaarawan ngayon, si Father Jonathan. Kaya naman po patuloy nating pagdasal si Father Jonathan upang patuloy siyang maging salamin, patuloy siyang makapagpakita at makapagparanas ng wagas at tapat na pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay, lalo na sa kanyang pagpapari. Kaya naman patuloy po natin siyang ipagdasal at palakpakan po natin siya. Dahil sa kanya, nararanasan natin ang mahal na poong Jesus Nazareno. Father Jonathan, happy 30 plus birthday po. Magsitayo na po ang lahat. Bago ho ibigay ang pagbabasbas, sabi ho ni Father Jess, no, malaki man ho sa inyong paningin, pero sa paningin ng Diyos, ako'y maliit pa rin. Dahil kung wala ang Diyos, wala sa harap ng Diyos, wala po ako may pagmamalaki. Dahil kinikilala ko na ang lahat, ang biyaya ng buhay ay nagmula sa Diyos. Kaya ho, magamat lumalaki ho ang tiyan, kailangan kong palalahanan na ang lahat ay mula sa Diyos. At ang lagi kong panalangin lagi sa Diyos, wag na wag lumaki ang aking ulo. Dahil ang naglilingkod, hindi lumalaki ang ulo, lumalaki ang puso para magmahal. Kaya ito po yung aking panalangin po. No? Kung meron po akong hiling, pakiusap, panawagan. No? Sama niyo po ako sa panalangin na lagi mapaalalahanan na ako'y maliit sa harap ng Diyos. Kanyang lingkod, kanyang naglilingkod sa Kanya, at ang lumaki sa akin ay ang puso para magmahal at ibigay ang sarili sa paglilingkod sa mahal na pong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamta nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala na lang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, linuluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno. Okay, MBBN staff, para po sa ating photo opportunity. Lahat po ng MBBN staff, punta na po tayo sa altar. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati. MBBN staff, punta na po tayo sa altar. Yung iba po, standby lang muna tayo. Tatawagin po tayo. MBBN staff, punta na po tayo sa altar.